And bro, yung dalawang naghawak dito ay hindi talaga totoong pari ito no? Pero sinasabi, nakastola sila, no? At gumagamit ng mga sacramentals ng Katoliko. Ba't ganun? Oo. So kaya pwedeng mapaalis ang mga lower rank pero nananatili pa sa katawan ang high rank. Sila na gumagamit diyan, nanganganib din. Dahil wala silang authority kasi, tandaan natin, meron ngang pari na nag-deliverance. Pari sa Katoliko mismo nag-deliverance. From Ens Carino Basbas, I noticed an episode on KMJS about the Charismatic Episcopal Church performing the rite of exorcism, which was obviously imitated from the Catholic Church. Pero bakit parang effective ang rite nila? Okay, una, parang effective ang rite nila dahil ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo ay enough na para magpataboy ng demonyo. Marcos Kapitulo 16:17. Now, pero tandaan natin, ito talaga, paulit-ulit yan sa mga formators ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Ang demonyo ay very legalistic. Yeah. Ano yung very legalistic? Halimbawa, Bro Adrian, meron akong dalang baril. Halimbawa, may dalang baril ako. At ang baril na ito ay walang lisensya at walang permit to carry. Pero sa isipan ko, dala ko ito for self-defense. Self-defense. Ano ang legal? Ang mga pulis natin ay very legalistic. Hindi sila after kung ano ang nasa isipan mo for self-defense. Ang hahanapin sa mga pulis, meron bang kaukulang dokumento ang dala mong baril? Correct. Ay di, nagdala lang ako nito dahil self-defense ito. Huhulihin ka rin dahil wala kang kaukulang dokumento. Ano po bang punto dito? Ang demonyo din ay very legalistic. Alam niya kung sino ang may authority. Yun ang dahilan na ang mga appointed exorcists kailangan merong written sila from the bishop. Dahil lahat ng mga obispo ay mga exorcist. Ngayon, yung mga nang gagaya na wala naman sa tunay na iglesia, enough na ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo para mapataboy. Pero nanganganib sila sa demonic retaliation at demonic attack. Wow. So yung, di ba, napanood mo din yung mismong nangyari, yung ginawa nila doon sa KMJS, at masasabi mo na talagang possess yung biktima? Yes, dahil sa, tama na yun, ang sabi ng dalawa na dahil sa occult contamination, no? Albularyo kasing mama, kahit pa mahal na Birhen Maria daw ang nagpakita sa kanya para manggamot. Yun nga, napakapuso talaga ng demonyo. Pero sa observation ko, nasa level na ng tinatawag na highest form of psychic ability ang naturang bata. Bakit? May ability na kasi siya na makipag-usap. Tatlong level kasi ang psychic ability. Nagsimula yan, first level, meron akong naramdaman. O meron akong narinig. O makapunta sa lugar, parang iba talaga ang lugar na ito. So first level yan. Ikalawang level, makita mo na. Ikatlong level, the highest form, maliban na makita mo na, makausap mo na. Yon ang nasa level. Kaya sa Ministry of Liberation, hindi agad-agad yan i-deliverance. Tulad sa doktor, kung magpadala ka ng sakit, may sakit sa doktor, kailangan talaga ang diagnostic interview. Hindi yan sasalang agad sa emergency room. Ganun din. No? Ihanda ang biktima, i-renounce ang dapat i-renounce, isoko ang dapat isoko. At bigyan ng assignment bago ang solemn exorcism.
yung ganyan na pangyayari, dapat solemn exorcism na talaga yan. At ang case officer ang mag-follow up kung nasunod ba niya ang rule of life na ibinigay. Dahil kailangan pa yan ng sunod-sunod series of solemn exorcism. So, yung nangyari talaga, nagle-levitate talaga yung bata, no? Kitang-kita yon. Tingin mo, bro, na napaalis ba talaga yung demonyo nung panahon na yun? Well, bakit tayong mga Katoliko, maliban na meron tayong deliverance, meron tayong solemn exorcism? Sabi ni Father Chad Ripperger, sabi niya, na-interview mo siya? This week, next week, may interview ko siya. Okay. Sabi niya, malinaw ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa Marcos 16:17. Sa aking pangalan, magpapaalis sila ng demonyo. Hindi sinabi, magpapaalis sila sa lahat na ore na hierarchy ng demonyo. Magpapaalis ng demonyo, pero hindi lahat na hierarchy. Kaya, so may natira. May matira. Lalo na yung possessing leader, mananatili yun. Hindi yun pakawala ng mga lower rank. Yun ang explanation, no? Manatili yung magtago sa katawan. Sa unang sesyon, pwede yung mga maliliit na lower rank ang lalabas. Mga pipitsugin, lalabas yun. Lalabas yun. Pero yung ibang pipitsugin, pagsikapan nila na hindi makalabas yung higher rank, yung possessing spirit. Bakit? Parang yung leader. Leader. Dahil pag makalabas yun, yung maliliit ay hindi na makapasok. Dapat manatili muna sa katawan. Yun ang pagsikapan nila. So, di yan madala sa simple deliverance lang. Yun na papasok ang solemn exorcism at serious yun. Parang mga langgam pala yan, no? Kaya may mother aunt, twin aunt. Maaari na yung batang to may mag-manifest pa rin dyan, no? Kahit pa mag-prayer of deliverance, mag-manifest pa yun. Kaya yun ang dahilan na ang Office of Exorcism, meron talagang naka-assign na case officer na mag-follow up sa mga rule of life, kung nasunod ba nila, sa mga schedule na naman, at mga diagnostic interview, dahil magaling magtago talaga sa katawan ang demonyo. And bro, yung dalawang naghawak dito ay hindi talaga totoong pari ito, no? Pero sinasabi, nakastola sila, no? At gumagamit ng mga sacramentals ng Katoliko. Ba't ganun? Oo. So kaya pwedeng mapaalis ang mga lower rank, pero nananatili pa sa katawan ang high rank. Sila na gumagamit diyan, nanganganib din. Dahil wala silang authority kasi, wala sila tandaan natin, meron ngang pare na nag-deliverance. Pare sa Katoliko mismo nag-deliverance. Sabi ng bishop niya, papadala kita sa Roma para mag-aral ng exorcism. Aba, napakatalino itong pare. At CFD pa. Di ko lang pangalanan. Ang resulta, lumabas siya sa pagkapari. Lumabas siya sa diocese. At sumunod siya sa ibang sikta. At lumabas na ang excommunication sa kanya at pagkalayasize. So, yun. Kung ang sa paring Katoliko nakaranas ng ganyan, ano pa kaya yung mga tinatawag nating pirated lang? So, paano maiwasan sa ating mga ka-faith ngayon na nanonood na paano naman may-verify kung legit yan ng mga pare? Kasi nga, yung itsura nun, mukhang pare yung dalawang yun, di ba? Oo. Hanapan ninyo ng celebrate. Yung celebrate, parang idea ng pare na may... Sa kasal, kailangan yan celebrate. May sign ng kaniyang bishop. Tingin mo, bakit hindi pakialaman ng diocese yung nangyari dun sa batang yun? Kasi kapatid, dapat kusa sila na magpa-deliverance. Yun ang kailangan. No? Bakit? Remember that when the first Mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. So, alam ng ating Panginoon Hesukristo na napossess si Judas. Pero ang tanong,
bakit hindi pinalayas ng Panginoong Hesus ang demonyo na nasa katawan ni Judas? Dahil alam ng Panginoong Hesus na una, hindi willing si Judas na i-exercise. Ikalawa, mas pinili niya ang demonyo. Kailangan talaga yung willingness nila. At bilang case officer, tingnan pa, wala ba itong hatred? Dahil pag may hatred, kailangan pa yung i-process. Yun ang napakabango na bahagi sa mga demonyo, yung tao na may hatred. Hello mga ka-faith, if you want to support the ministry of Sis Carmela, para bilhin po ang kanyang gawang beeswax candle, and kung di ka familiar dito sa beeswax candle, ito po ay sinabi ng ating mga Catholic saint regarding sa 3 days of darkness, na ito lang daw yung kind of candle na sisindi pag 3 days of darkness na. Pero ito ay isang private revelation, okay? Hindi po tayo fino-force na maniwala dito. Pero kung ikaw ay interested mag-avail ng beeswax candles, and ang beeswax candles naman ay hindi lang naman to for 3 days of darkness. Kung titignan mo ay maraming benefit din ang beeswax candle kasi pure po siya at natural. So maganda siya sa environment. If you want to avail this beeswax candle, you may contact Sis Carmela dito sa number na makikita nyo dito sa screen. Okay, so paki-text or paki-Viber na lang po siya. And also, maraming salamat pa rin sa inyong suporta sa ating mga merchandise item sa Adrian Milag Store. Okay, so available pa rin ang ating mga merchandise item sa Shopee and sa Merchiful. Nasa link po sa baba ng video na to yung details kung saan kayo pwedeng mag-avail ng ating mga merchandise item. For watching this video, I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.